Magandang umaga mga kaibigan. Muli na naman dumating ang araw ng kalayaan or Independence Day mga kasama. Nandito ako ngayon sa Luneta upang kumuha ng vlog. Ito ako sa tapat ng static and kinetic display mga kasama. Yun, mga nag-a-attend sa baba. Yan. Yan mga kasama. Static and kinetic display. Yan. Unahin natin mga kasama ang the Philippine Navy. Ito ang kasama. Dito tayo sa Navy mga kasama. Ito. Yan. Dito tayo sa sa tapat ng Philippine Navy. Yung mga kasama yun. Mga nagpa-picture mga kasama. Iba't ibang klase mga baril mga kasama. Yan sa Navy. Yan. Itong naka-uniform ng ganyan ang mga marines mga kasama. Yung camouflage na ganyan. Yan mga Philippine Marines. Yun ang Navy. Ito. Sa vlog sir, vlog. Yan. Dito mga kasama Navy. Dito tayo sa pangalawang tent mga kasama. Ito mga hukbong katihan ng Pilipinas, Philippine Army. Ito. Philippine Army. Sa reserve to, reserve. Reservist to. Yan. Ito naman yung Philippine Army K9 Battalion. Ito, may aso mga kasama. Yan ang K9, may aso dyan. Ng Pilipinas sa loob ng 200 nautical miles mula sa ating baybayin na kinumpirma ng Permanent Court of Arbitration noong 2016. Ibig sabihin, tabi ng South China Sea ang sa atin dahil ito ay napapaloob sa ating EEZ at tinatawag natin itong West Philippine Sea kung saan Pilipino lamang ang may karapatang gumamit, linanghin at pagyamanin ang yamang dagat dito. Mahalaga ang West Philippine Sea sa ating bansa hindi lamang sa usaping soberanya kundi maging sa seguridad at kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Isa ito sa mga pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, partikular ng isda at iba pang yamang dagat na mahalaga sa ating araw-araw na pangangailangan. Bukod dito, mayaman din ito sa likas na yaman tulad ng langis at natural gas na maaaring makatulong sa ating enerhiya at ekonomiya. Ngayon ay ating napag-alaman ang kahalagahan ng West Philippine Sea at ang mga karapatang taglay natin bilang Pilipino. Kailangan nating magkaisa, magsalita at ipaglaban ang ating mga karapatan para sa susunod na henerasyon. Panahon na para manindigan ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Dito naman tayo sa hukbong himpapuin ng Pilipinas or Philippine Air Force. Ito mga kasama. Philippine Air Force. Yan. Diyos ko naman, alas 10 pa lang sila nakumpisa.
noong 2012, formal na pinangalanan ng abilities ang ating bansang Tracy. Dito pa rin ang kung ipapawid pa rin ang airport. Ito yung ano kasama. Sergeant Dindi Pares, PFR. Miss Supernatural Philippines 2021. SGAJ Falcon, PFR actor. Sergeant RC Muñoz, PFR actress. Sa vlog. Wow. Sergeant Jennifer Cross, PFR actress. Sergeant Jan Big Guzman, PFR. Best National Volleyball Team, GMA Artist. Yan si Sergeant Dindi Pares, PFR. Sergeant AG Falcon, PFR. Sergeant RC Muñoz, PFR. Sergeant Jennifer Cross, PFR. Sergeant JR Silya. Ito yung apresco mga kasama. Ito mga kasama sila. Aprescom Army Reserve Command. Armed Forces Reserve Command. As a base for expansion in case of war or national emergency. It provides administration, supervision, and assists mobilization of TAS Reserve Force nationwide. It also assists in relief and rescue operations and assists in socioeconomic activities. These captured moments showcase the development of both individual skills and teamwork during training. Witness Armed the Forces training of the Philippines. capabilities and learn to work together as a unit. Ever wondered what reservist training is like? Reserve Command. This video offers a glimpse into the world of a reservist, as one of our TAS reservists embarks into their Roanoke journey. The video showcases the physical demands of Roanoke with the reservists tackling obstacle courses and engaging in rigorous training exercises. You'll also see them honing their skills through tactical drills and learning how to maneuver as a squad and platoon. But Roanoke isn't just about physical challenges. The training carries strong bonds of camaraderie. Salamat mga kasama sa panonood sa aking mga vlog at magandang tanghali sa inyong lahat.